Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Magandang umaga din po sa ating mga kapatiran sa Pentecostals Hope Jordan, maging sa ating mga taga-subaybay sa programang ito, at sa lahat naman ng palataya sa buong mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa umagang ito ay patuloy po tayo mag-aaral sa salita ng Panginoon at mababasa nga natin ang ating teksto ngayon sa aklat po ng Lucas Kapitulo 18, versikulo 31 hanggang sa huli po, no? Basahin po natin. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi sa kanila, "Tandaan ninyo, pupunta tayo sa Jerusalem at doon matutupad ang lahat ng sinulat ng mga propeta tungkol sa anak ng tao. Ipagkakanulo siya sa mga hintel, tutuyain siya ng mga ito, dudustain at luluraan. Siya'y hahagupitin niya at nila at papatayin. Ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Subalit wala silang maunawaan sa kanilang narinig. Hindi nila makuha ang kahulugan niyon, at hindi man lamang nalaman kung ano ang sinasabi ni Jesus." Malapit na si Jesus sa Jericho at dooy may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpakalimos. Nang marinig ditong nagdaraan ang mga maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus, ang taga Nazaret, ang sabi nila. At siya'y sumigaw, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang linakasan ang kanyang sigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Kaya tumigil si Jesus at inuutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Jesus, "Ano ang ibig kong gawin ko sa iyo?" "Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin." Sagot niya, at sinabi ni Jesus, "Mangyari ang ibig mo, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Ngayon din, nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Sa umagang ito, pag-usapan po natin ang tinatawag o ang topic na nagsasabing desperate. Merong desperation. Kung walang desperation po, wala pong mangyayari. When people are desperate with their situation, things will be created, no? Nung ang tao ay naging desperado doon sa kandila, lumabas yung invention ni Albert Einstein, no? Because necessity is the mother of invention. Kung merong pangangailangan, kung merong desperation, no? Sa palagay ko, it's not just the necessity, it's the desperation. Desperation causes invention. Kung titingnan nyo po, maraming mga invention ngayon lumalabas dahil sa desperation ng maraming tao. Now, dito po, ang desperation po dito ay kakaiba, yung taong bulag. Pero titingnan muna natin yung unang bahagi na binasa natin, no? Sinabi ni Jesus Christ na mangyayari lahat ng pinapangako ayon sa kasulatan. Pero ang sinabi niya ito, ang mga disipulo ay hindi talaga maintindihan. Bakit? Para sa kanila, Jesus' reign will be in the physical sense, no? Para sa kanila, na si Jesus ay maghahari sa physical na kaanyuan. Kasi yun naman ang kailangan nila during their times. Pero sabi ni Jesus, ang kaharian ko ay hindi sa mundong ito, kundi sa langit. It's a spiritual. Kaya po hindi po maintindihan talaga ng mga disipulo na sinabi niya lahat ng mga prophecy, ng mga sinasabi ng propeta patungkol sa akin ay mangyayari. Ipagkanulo ako, ibibenta, yung lahat po, no? Sinabi niya mangyayari sa Jerusalem, kaya pupunta tayo doon. This is a good side of Jesus Christ. Despite of his, I know for sure that he was desperated because he already know what will happen in the future. Because he is also God, even though he is also human, but he is also divine in the other form, no? He has a dual nature. Meron siyang dalawang katangian, ang pagiging Diyos at pagiging tao. Bilang Diyos, alam niya ang mangyayari. Bilang tao, nahihirapan siya na dalhin ito dahil tao nga siya at masasaktan talaga doon sa gagawin sa kanya. But because God, there is a desperation for a Savior. Mayroong mga tao na ngailangan ng kaligtasan, kaya kailangan pong si Jesus ay mapako sa krus ng Kalbaryo because of this desperation of the people. Now, my challenge is this. When there is desperation, God's power will be revealed. Especially if you just believe. Because when you are desperate, at alam mo na ang Diyos lang ang makakatulong sa iyo, lalapit ka sa Kanya eh. Because that's the true sense of faith in Him.
Kasi kung desperado ka na, anong gagawin mo? Wala ka na ibang lalapitan, Diyos. Kasi ang taong hindi pa desperado, gagawa ng pamamaraan sa kanyang sariling kakayanan. But when a man is desperate, wala siyang gagawin kundi lalapit sa Panginoon. Kung titingnan natin yung pangalawang bahagi ng binabasa natin kanina, meron nga, nung papalapit na sila sa Jericho, may isang taong bulag. Itong tao at talaga ang tunay na desperado. Ilang taon siya sigurong bulag. At nagtanong siya, anong ingay meron dito? At sinabi ng ilan, si Jesus na taga Nazaret, dumaan. Para sa kanya po, sabi niya, this is the moment na inaantay ko. Ito na yung opportunity ko. He is so desperate at sumigaw siya, Jesus na taga Nazaret, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. This man, I don't know kung paano niya nalaman na si Jesus Christ is anak ni David. Did you know what the word anak ni David means? Ano ba ang kahulugan ng pagiging anak ni David? Ito po yung nagsasabi na Jesus ang kasunod na hari, kasi si David po ay hari. The son of David, he understood that this is the Jesus prophesied in the Old Testament. Na-recognize niya po na ito po ang Jesus na binanggit ng Biblia na sa angkan ni David ay lalabas ang Mesiyas, ang tagapagligtas. Pero para sa ilan, hindi nila ito napapansin. Pero itong taong ito, desperado, sabi niya, alam kong tagapagligtas ka, mahabag ka sa akin. Ngayon, anong ginawa ng tao? Tumahimik ka, sinaway siya. Huwag kang maingay. Pero lalo pa niyang nilakasan ang kanyang sigaw. A desperate person, no one can stop him. Ang desperadong tao, kahit pigilin mo pa niyan, basta desperado yan, iiyak at iiyak yan. Tulad ng isang bata, no? Hindi yan mahihiyang umiyak. Kung gutom yan, nako, kahit marami pang tao yan, hindi yan mahihiya. Tayo, nakakaroon na tayo ng hiya, di ba? Kahit gutom na gutom tayo, pigil pa rin tayo ng pigil. Pero ang bata, pag nagutom yan, excuse me, iiyak talaga yan. That is what we call desperate. Itong taong bulag, desperado siya. Kaya lalo pa niyang nilakasan yung sigaw niya. Sabi niya, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. At doon nga napansin ni Jesus ang kanyang pagkatawag. Ang tanong ko po, gaano tayo kadesperado na kayang mapansin ang ating tawag ng ating Panginoon? Gaano tayo kadesperado na ang ating mga tawag ay muling magpapalingon sa Diyos? Napalingon ang Diyos dito eh. Ano po ang nagpalingon sa Diyos? Hindi yung lakas ng sigaw niya, kundi ang pagiging desperado niya at ang pananampalataya niya sa Diyos. Kaya sinabi ng Panginoon, papuntahin niyo siya dito sa akin, palapitin niyo siya sa akin. So, pinalapit nga yung lalaki sa kay Jesus at tinanong niya, ano ba ang gusto kong gawin ko sa iyo? Now, God will only respond according to what we are asking, according to our faith. Ayon po sa ating hinihingi, ayon po sa ating pananampalataya, doon lang po magre-respond ang Diyos. Kaya sinabi niya, Panginoon, ibig ko sanang ako'y makakitang muli. Alam niyo po anong sagot ng Panginoon? Mangyari ang ibig mo, pinagaling ka, dahil sa iyong pananalig. Church, meron tayong matatanggap kung tayo ay mananalig at mananampalataya sa Diyos. Kung tayo ay naniniwala sa kakayanan ng Diyos, tulad ng isang taong ito, desperado siya eh. At nung tinanong siya ng Diyos, wala siyang dalawang isip na sinabi, gusto kong gumaling, gusto kong makakitang muli. And the Lord answered, okay, mangyayari ayon sa pananampalataya mo. Sa palagay ko po, ang dahilan po bakit hindi tayo nakaka-receive o nakakatanggap ng sagot sa ating mga dalangin, dahil hindi tayo nanampalataya at naniniwala sa kakayanan ng Diyos. Kasi kung sasabihin natin, baka ang sagot ng Diyos, hindi. No. Kulang tayo ng pananalig at pananampalataya sa Kanya. Baka hindi pa tayo gaanong desperado, kaya hindi tayo sumigaw tulad ng pagsigaw ng bulag na ito. Kaya po, ang challenge ko po sa atin ngayon is kung tayo po ay gustong makarinig ng sagot mula sa Diyos, maging desperado tayo. Be desperate as we cry on to God and pour your heart unto Him, at magkaroon tayo ng pananampalataya sa kaya niyang gawin sa buhay natin. At kung tayo po may pananampalataya sa kaya niyang gawin sa buhay natin, God will perform higit pa dun sa kaya nating isipin. Kaya po, that is my challenge. Believe in the Lord, be desperate. Ito po minsan pa si O.G. Solitario na muling magpapaalala sa atin na sa araw-araw nating pamumuhay, kailangan natin ang tinapay ng buhay. Digest your morning manna today. God bless po at maraming salamat.